Grabe mga kaibigan, itong mga taong ang interes ay pangsarili, pampolitika lang, mga pwesto, kapangyarihan at salapi lang siguro. Ha? Kasi kung talagang may tunay na pagmamahal sa bayan at sa ating bansa, dapat ang itinutulak nila ay pagkakaisa, magtulungan para sa kabutihan ng nakakarami. Pero alam ba ninyo na ngayong Christmas season, magbabagong taon na nga, ang plano pa nitong mga anti-Marcos o yung iba dyan di umano retired general or mga taga-suporta ng mga Duterte. Abay, lagi ang sinasabi sa kanilang mga social media accounts, mga press release, mga interview, ay laging pag-aaklas, laging pagbabanta ng pang-aagaw sa kapangyarihan. Alam po niyo mga kaibigan, kahit sa buong mundo, kahit sa anong mga bansang mayaman o mahirap, ang pag-aaklas at pang-aagaw ng kapangyarihan ay hindi solusyon. Inuulit ko, hindi solusyon sa kahirapan at sa problema ang pang-aagaw ng kapangyarihan o pag-aaklas gamit ang pwersa para mabalik sila at maghawak ng posisyon at salapi ng bayan. Tandaan nyo, aralin nyo, lahat ng klase ng sistemang pampolitika at gobyerno sa buong mundo, walang nagtagumpay at wala pong naging kabutihan ng tuloy-tuloy ang pag-aaklas. Laging ang record sa mayamang mga bansa, kaya sila yumaman ay may pagkakaisa, may pagtulong sa gobyerno, may pagrespeto sa kanilang mga batas. Yan, tingnan ninyo ang Japan. Walang protesta. Tingnan ninyo ang Hong Kong. Tingnan ninyo ang maraming mga bansa, ang tulad ng Amerika, Canada, tulad ng Australia, New Zealand at European Union, maging ang malaking mga bansa sa Middle East. Meron bang protesta ron? Meron bang nagpabagsak doon? Ilang mga bansa yun, pero ibang isyo meron dyan. Kasi may usaping maaaring may kinalaman sa terrorist group o anumang bansang ang plano naman ay hindi lang pang-aagaw ng kapangyarihan kung hindi banggulo sa mundo, ibang level yon. Pero dito sa atin sa Pilipinas, wala namang ganon. Hindi pa tayo matuwa, hindi pa kayo matuwa, nakokontrol na ng ating pamahalaan ang problema sa terorismo, communism, dito sa atin. Ang inyong pinalalakas at iniingayan nila ay yung mga pamumulitika, pang-aagaw ng kapangyarihan, nang wala sa lugar. Hindi yan solusyon sa maraming Pilipino naghihirap. Lalong maghihirap kung papalit-palit tayo ng gobyerno ng wala sa lugar. Lalong kawawa ang mahirap kung nagagamit sila at nagpapagamit sila dahil sa kahirapan, dahil sa mga personal interest ng iilan dyan. Yung mga mamamayang galit sa gobyernong ito, kung sabi nyo may graft in corruption, ba't hindi kayo mag-file ng kaso? Magpa-imbestiga at mag-file ng kaso laban sa particular na sa opisyal ng gobyerno. Wala naman hong monopoly. Lahat ay pwedeng mag-file ng kaso kung may basihan at ebidensya laban sa pang-aabuso. Ba't hindi nyo gawin? O baka naman talagang wala kayong ebidensya. Gusto lang yung siraan ng gobyerno. Gusto lang yung pabagsakin ng gobyerno. Gusto lang yung maghawak ng kapangyarihan. Ang iba dyan, galing na dyan eh. Nasarapan siguro nung kayo nakapwesto. Kaya gusto nyo bumalik ng wala sa lugar. Sumali-sali kayo sa eleksyon, political exercise, na legal na naaayon sa ating saligang batas. Tapos ngayon na mawala kayo at hindi kayo napwesto, galit kayo sa gobyerno, gagamitin yung mahirap, pabagsakin ng gobyerno. Kasi yung people power o pag-aaklas lamang sa pamahalaan, hindi yan magagawa ng isang sektor lang. Kaya huwag nyong gamitin, huwag nyong ibuli, huwag nyong isaywar o kung anumang meron kayong ginagawa sa ating mga military at kapulisan. Kasi hindi yan magpapagamit. Dahil ang kailang sinumpa ang tungkulin na naaayon sa ating saligang batas ay maglingkod sa bayan. At yung chain of command sa military, pagrespeto sa Commander-in-Chief, ang Pangulo, sa kanilang Chief of Staff, sa kanilang Department of National Defense Secretary. Ang ating kapulisan gano'n din, pagrespeto sa PNP Chief at sa ating Pangulo. Yun eh. Non-partisan sila. Pero bakit? Hindi ko nila lahat. Mayroong pangilan-ngilan, ayaw ko ng pangalanan, makapasikat lang, na mga retiradong mga militar daw na laging yan ang agenda. Tingnan mo ng mga buti kung ano sila at sino sila
Wala rin namang nagawa nung araw siguro. Di ba? Bakit sila nag-uorganisa para pabagsakan ng gobyerno? Hindi naman yan ang solusyon, inuulit ko. Bakit? Pag nagpalit ba ng gobyerno at kayo maghawak ng gobyerno, babagsak ba ang presyo ng pagkain? Nabilihin? Tulad ng rice. Dadami ba ang Pilipino may trabaho? Dadami ba ang turista at kapitalista sa bansa? Hindi naman eh. Lalong maghihirap. Kasi pag nagpalit ng gobyerno, nang wala sa oras, back to zero. Simula na naman tayo. Naka-take off na kung sa aeroplano, nakalipad na, naka-take off na, pataas na tayo, ang ekonomiya at iba pa, pinipilit nyong ibaba, pinipilit nyong ibagsak. Kasi ang interest nyo, sarili lang. Gusto nyo kayo ang magpalipad ng aeroplano. Hindi lang kayo kontentong sakay. Gusto nyo lumipad pa kayo. Di ba? Dahil sa power, siguro salapi, pera. Tama na, sobra na. Maawa naman kayo sa bayan at maawa kayo sa mga taong ginagamit nyo. Yung kahirapan, kahinaan, inaabuso nyo para sa inyong interes. Nakita nyo, wala sumasama sa inyong malalaking tao, na mga politiko, na mga negosyante, kasi alam nila ang inyong agenda. Ang inyong nagagamit ay inyong binubulag sa inyong paniniwala ay yung kahinaan ng iba na hindi naman nila alam na sila lalong maghihirap, na sila lalong mahirapan kung laging back to zero tayo, lagi tayong simula, hindi maka-take off ng malayo, hindi makalipad ng malayo. Ay lahat ng malaking negosyante, ang forecast nila, gaganda ang ekonomiya ng ASEAN region. Kasama ang Pilipinas. Pag sinabing ASEAN, maraming bansa sa ASEAN. Uunlad, gaganda ang ekonomiya natin. Pagdating ng tamang panahon, basta nasa tamang direksyon. Kasama tayo din eh. Una-una, ang Pilipinas hindi dapat nagugutom kasi meron tayong agricultural country tayo. Dapat tayo ang nag-i-export, hindi tayo nag-i-import. Di ba? Although marami na ang Pilipino, 115 million na tayo. Di ba? Pero kung magtutulungan at bibigyan ng priority ng mga taong nakakaintindi na tumulong sa gobyerno at tumulong sa mahirap, mas kailangan yon. Pero yung nakakaintindi kayo, pero interest nyo ang nangingibabaw, gamitin ng mahirap, sirain ng gobyerno, agawin ng gobyerno, kawawa ang tao niyan. Sayang yung forecast, sayang yung expectation, sayang yung na-recruit na kumbinsi na mga kapitalista pumasok ng Pilipinas, mga turista pumasok ng Pilipinas, kung yun namang iilang grupo o kakaunting grupo ang ambisyon, mangagaw, manggulo, di ba? Kahit papaano, nakakasira kayo. Pero hanggang doon na lang. Yung minsan o 2 beses hanggang 3 beses nag-try kayo, hindi kayo nagtagumpay, enough na yon. Huwag na ninyong araw-arawin pa. Huwag na ninyong parang 2-5 na ang pagpapabagsak sa pamahalaan. Pinagtatawanan na kayo. Dahil kasi hindi organisado. Pangalawa, ayaw maniwala sa inyo ng matitinong Pilipino na nagmamahal sa kanilang pamilya, sa ating bansa at sa pamahalaan. Tandaan natin, ang mga nasa gobyerno, lahat temporary lang. Ang Pilipinas ay ang mamamayang Pilipino. Ang mamamayang Pilipino dapat umunlad, hindi ito dapat sinisiraan o ginagamit para sa inyong pangsarili na interes lamang. Please like, share ng ating mga video, especially dito sa MA Pinoy TV, yung isang channel natin, at itong channel na ito. Huwag ninyong itong kalimutan. Mag-subscribe kung hindi pa. Okay? Mike Abe Opinions.